Good morning! Kala ko hindi ko magagamit tong padded jacket na dinala ko kasi nung pagdating ko nga, mainit-init. So today, malamig. OOTD. Let's go! Hindi na maulan today, pero malamig talaga. Biglang lumamig. Our agenda for today, we will go to Hongdae for hair makeover. Yan, so try natin kung anong gagawin, kung hair color, haircut, or hair treatment. So dito lang to sa may likod ng Airbnb. This is Cheonggyecheon Stream. Medyo maingay lang, may construction. So may napagtanungan akong Korean. Kaya ako kasi nag-try ako mag-Korean. Tapos iba yung Korean ko, medyo sablay-sablay na. Tapos pagsagot niya, sobrang fluent niya sa English. Ayun, so let's go to Hongdae. So konting lakad mula sa Airbnb. Ito na yung hinahanap pala natin na station kahapon, yung Uljiro. Pala yung view. May ibon. Meron din ditong underground shopping konti. Oh, may mga sapatos. $1.4. Minimum na sakay sa train, $1.4. Time is 11:11. Hindi na ako masyadong nag-vlog dito sa subway kasi dito din nung pinuntahan natin nung day 1. Ayan yung mga locker na sinubukan ko. Dito naman yung mga underground shopping. Daming mga hair accessories. So, still exit 9 yung pupuntahan natin. Ito yung luggage na pinag-iwanan ko nung day 1 and this is exit 9. This is exit 9. And daan muna tayo ng ABC Mart. Dito pala, mas maraming style ng New Balance. Mayroon itong hinahanap ko, 139,000 won or around 5,600. Ito naman yung uso dito, 129,000 won. Ganito yung mga suot ng mga nakikita ko dito. Ito naman, 149,000 won. This is 159,000 won. Meron ding Adidas. Pero hindi ako sure. Di ba iba yung Samba? So anyway, ito 169,000 won. This is 139,000 won. Meron ding mga Nike. Air Force, 139,000 won. And SB Dunk, 139,000. SB ba to or Dunk lang? 139. Cortez, 119,000 won. And Air Max, ito naka-sale, 119,000 won. Ayan, ang dami dito. So, Nike, Adidas, and New Balance. Okay, punta muna tayo sa hair salon kasi alas 12 yung appointment ko. Dito lang pala sa kabila, ang dami pa oh. Naka lang mabilis. Oh, itong ganda. This is 109,000, mas mura. Ganda. Ganda nito no, 109,000. Balikan ko mamaya. And then ito naman, ito medyo expensive, 169,000. Ganito yung mga suot nila dito. Parang mas mura dito. Balik tayo later. Okay, welcome to Hongdae. Maluwag pag ganitong oras. Hongdae looks different in the morning pag daylight, tsaka pag gabi. Kapag gabi, dito yung mga street performances.
So, meron akong tinanong na information. Hindi na ako masyadong gumagamit ng Google Maps. So, they use Naver. Ayan, sundan ko lang yung blue for the CCA Hair Salon here in Hongdae. Ang cute ng car. Pag pupunta ka dito sa Hongdae, I suggest try mo din ng ganito, yung may araw, para ma-appreciate mo. Kasi madami din ditong mga artsy na mga cafe, restaurant. Kaya lang paggabi kasi, sobrang crowded talaga. Kaya parang minsan natatabunan din, hindi na masyadong nakikita. Like, for example, here, lakad ka lang dito. So, meron ditong yung parang traditional nila, structure. Diba? Pero sa gabi, medyo mag-iiba na yan kasi crowded. So, time now is 12 noon. So, hindi pa masyadong crowded. Like, ito ang ganda, oh. Meron siyang roof deck. So, may mga nail salon, restaurant. Madami din ditong bilihan ng mga trendy outfits. May mga makakita ka din na medyo okay yung presyo. Like mga Manwon, 10,000. Ito na yung way papunta sa CCA Hair Salon. Ang pangit talaga nung camera. Like ganyan bigla siyang dumidilim. This is Canon G7X Mark III. So kung naghahanap ka ng camera, mas okay pa din yung Mark II. Yung Mark II kasi, hindi ka makakapag-attach ng microphone, so hindi kasing clear yung quality ng audio, lalo na pag nasa labas ka. But, yung focusing niya, yung lighting, mas okay siya. Ito namang G7X Mark III, ang gusto ko lang kasi dito may audio. So, like, ganito pag nasa outdoor, hindi kayo masyadong, yung bang sabog, yung tunog. Pero in terms of audio, pero in terms of video, ayan, minsan ang dilim-dilim ng kuha. Tulad yan. May binivideohan ako mga damit pero maitim lang siya. Mas medyo matagal siya mag-focus. Dami dito mga cute cafe, cute restaurant. Tulad nito. Nito, Genie in Us. Wow, ang dilim. Makikita nyo kung gaano ka hindi okay yung camera kasi may mga shots na sobrang itim, ang dilim. Yung cute, may mga roof deck. I think dito yung salon. Nahanap ko na yung salon na pupuntahan natin dito sa Hongdae. This is CCA Hair Salon. Ayan, so accessible naman siya, malapit sa street. Address is Wow Sanro 29 Gil, number 45. Ito yung street number. And then, yung sign sa building, ito yung hanapin niya. Ito yung before ng hair. Actually, hindi na talaga ako naligo. Hindi na din ako nagsuklay para makita natin kung okay yung service nila. It's on the second level. Hi! OMG, ayun na siya. Si Pogi from last time. So, we're here inside. Parang lumaki yung salon nila this time. Natural black hair and really dark brown and brown, light brown and dark brown. Like you have a lot of hair, right? Today I think we should focus on your hair color, Okay. to make a deep cherry red color. That means we're gonna dye your hair twice today. Twice, okay. Please understand, even though we try to make it deep cherry red color, after a few months later, this part will be kind of darker. Okay. So you have to keep doing it kind of light it out. We will focus on this part, make it even color today. 다크할 거라고 했어요. 어디로 와? 오늘.
Especially the side part, he made it lighter, and after cut it up the bottom part, he made it kind of lighter. So, ito na yung after. Grabe, ang ganda. So, ginupitan din kasi masyado daw malayo yung layers. And I love the color. 찍고 있을 때 빨리 찍어. 그리고 반대로 찍어야지. 그래. 아래로 내려서 찍어야지. So, if you're here, come to CCA Salon in Hongdae. Okay. Thank you so much Bye. for coming today. Thank you. Thank you. Hindi ako masyado naka-vlog sa loob kasi may music like the entire time, makaka-copyright tayo. Tsaka mamumute lang. So, ayun, may mga music na lang. Ang bilis lang ginawa and it's not, hindi yung like madadamage yung hair mo. I love the color, pantay yung kulay. And yung place, guys, it's very accessible. Madaling makita dito sa Hongdae. Yung si Young, nag-i-English siya, so hindi ka naman mahihirapan mag-explain kung ano yung mga gusto mong style. And the best part, sobrang pogi niya. Sabi ko talaga, ba't di siya nag-artista? Okay, so let's go out, guys. Try here at CCA. The building, pinakita ko naman kung paano to mahanap. And of course, pwede mo naman gamitin yung Naver map. Huwag na masyadong Google Map. Hindi masyadong accurate dito sa Korea, but Naver map is okay. So, ayan. Ayun si Pogi. Ayan, dito to sa Hongdae. Kala ko may cafe dito. Cute kasi. So, ano lang siya, parang entrance. Nagulat ako kasi naglalakad-lakad, tingin ako sa lapag. Tapos pagtingala ako, nakita ko itong logo. Sabi ko, parang familiar. And then nung binasa ko, yun nga, coffee print siya. Ito na siya ngayon, guys. So, dito yung entrance. Kung napanood niyo yun, di ba merong hagdan. Diyan sila pumapasok pag mag-work na sila. Ito na yung itsura niya ngayon. Abandoned na. Sira-sira na yung mga gamit. Tapos, ang dami ng mga dahon di nalilinis. Diyan yun, di ba, pag dumadaan sila. Ito nagpa-parking Sadyang Nim, di ba, si Sadyang Nim. Tapos si Unchan, dyan siya umaakyat. And then, pag gumagawa sila ng kape, dyan kita sa window. Tapos ito yung logo ng cafe. Ayan na siya ngayon. Alam mo, sayang, kasi maganda yung location. Malapit siya sa kalsada, as in madadaanan talaga. Sayang. Isa to sa mga unang K-dramas na pinanood ko. And sobrang kilig na kilig talaga ako nun kay Gong Yoo. Wala pang Train to Busan. At saka, ano ba yung sikat niya? Yung Squid Game, di ba? Andun din siya. Wala pa yun. At saka yung Goblin, sorry. Wala pa yun. Talagang opa ko na si Gong Yoo. So, hindi ako nagpupunta before dito kasi yung mga nababasa kong vlog pa yung mga uso nun. Sabi nila, mahirap daw puntahan. Di ba nagpagawa nga tayo ng hair. Yung pinanggalingan ko dun lang sa baba. And then, punta sana ako sa Hongik mismo. Doon yung papunta ng Hongik de Hakgyo. As in, lang siya, accessible. Sana pala pinuntahan ko dati. So, ito na siya ngayon, guys. Abandoned na. Bawal pumasok kasi may nakalock. And then, may CCTV daw. Yun. Yun lang. Kung na-maintain lang sana nila, no? Okay, so, kailangan kong maghanap ng cafe. Dito na lang. Medyo tahimik. Minimalist. So, dito sana yung pwestong napili ko para may outdoor view. Kaya lang, yung may gagawin kasi akong interview. Yung espresso machine nila, medyo maingay. Pag lumalabas yung coffee. So, baka sa taas na lang.
Dito sana ako pupwesto and aesthetic kasi kaya ako naghanap ng cafe. Meron akong interview. May mag-i-interview sa akin regarding dun sa nag-viral na TikTok with us, yung tinulungan nila ako. So, dapat sana medyo tahimik. Kaya lang, yung espresso machine nila medyo maingay pag lumalabas yung yung liquid. So, baka umakit ako, pakita ko sa inyo dun sa taas. Bago tayo umakyat, ito yung in-order ko. This is gogoma latte. So, gogoma is sweet potato or kamote. Ang bango. Ang bango niya. Amoy alam mo yung tart, yung egg tart sa sa Macau. Ganun yung amoy niya. This is 6,500. So, estimate lang. Laki. Size. Reference. Okay, ayun. Ayun yung espresso machine. Ayun yung machine nila. Parang nanggagalit na gripo. Kaya tayo. Dito yung second level. Ang dami mga nag-work. And then, nung nag-restroom kasi ako, na-discover ko, meron pa pala dito. Ito perfect kasi tahimik. Kasi malamig. Kaya nasa loob sila para warm. Ito na lang ako pupwesta. So, bago mag-start yung interview at bago lumamig tong gogoma latte, tikman ko muna. Ay, lasang egg tart nga. Yung ibabaw niya, yung froth. Creamy. Ay, yun. So, sa pangalawang higop, doon mo na nalalasan yung lasang kamote. Sa una, lasang tart. Pangalawa, kamote. Pangatlo, kamote na. Ayun na siya. Kasi bakit color yellow pero ang sarap. Bali, ang work ko po noon, teacher po ako sa Koreans din. So, medyo related din. So, online English teacher, sa online siya, sa Korean. So, yung mga estudyante ko nandito sa Korea and then yung mga teachers nasa Philippines. So, lang siya, online setting. Actually, related nga, no? Related pala sa tanong nyo kanina na bakit Korea. I think nag-start din doon. Yung sa first job ko po kasi yon after ko mag-graduate ng college, naging teacher ako sa mga Korean. So, siguro doon na nag-start tuloy-tuloy na hanggang sa K-pop, gay drama, even Korean food, culture, ganun. Sa pagiging vlogger, ano po yung mga pinagdaanan ninyo? Ano ba yung mga struggles? Nako, Meda. Ano ninyo as time went on po sa pagiging vlogger? Madami din po, of course, meron din tayong na-experience na meron tayong mga wrong decision. Like, may mga napopost tayo na hindi masyadong nag-a-agree yung ibang tao. So, nakaka-experience tayo ng yung mga harsh feedback, ganyan. So, napagdaanan din po natin yun. I think, when you're exposing yourself sa public, yun din po isa sa difficult na pwede mong maranasan, yung pwedeng masabi ng ibang tao. So I think if the viewers are thinking of becoming a vlogger, influencer, siguro dapat prepared din talaga emotionally sa mga pwedeng madinig or mabasa online. Bakit worth it yung pagiging vlogger niyo personally? Nakakapagbigay din po ng inspirasyon sa mga nanonood. Kasi before po, kung di nyo natatanong, sobrang dami po talaga ng pimples ko. Like, buong mukha siya. So, doon din po ako nag-start. Nagvo-vlog po ako ng mga ginagawa akong skincare, kung ano ba yung okay, kung paano siya gumaling. And then ngayon, kung makikita nyo po, okay na siya. Kung may compare dun sa talagang dati. So, I think yun po, worth it din siya. Lalo na kapag may mga nag-i-email ng Ate Christine, thank you. Kasi parang nagkaroon ako ng anxiety before. I was depressed, but I keep watching your videos and nakakatulong siya para makalma ko, ma-feel better. Ganun. Yun po yung talagang nakakatuwang part, yung mga ganun na may mga tao na hindi mo naman kilala, hindi mo pa nakita in person, pero somehow pala yung mga content mo umaabot pala sa ganun and nakakabigay pala siya ng inspirasyon. Sa panahon ngayon at napakadami ng influencer, challenge po ba na dumadami po? Do you consider other influencers as competition din po ba? Ano po yung pinagkaiba ng landscape ngayon ng social media? Yeah, medyo totoo nga kasi even now, even mga artista nagvo-vlog na din and even mga famous people. But I think na ang advantage is when you're just paano ba?
advantage. I think siguro kapag na-establish mo na din, if you have your own branding. Kasi ako, ang branding ko lang din po talaga, yung ano lang, lahat po ng mga content ko, relatable, affordable, simple lang, tipid lang. So, kung gusto mo ng ano lang, yung kaya mo din gayahin ba? Kumbaga yung lifestyle na kaya mo din gayahin, ayun. Yung mga relaxing lang, yun po, yun yung mga peg ko talaga, yung relaxing content lang. Okay, ma'am, thank you po. Yun po yung last question ko. Ma'am, baka may mga videos kayo kasi although nakita ko naman sa TikTok nyo na may mga videos na inilabas. Meron pa kayo mga landscape na videos? Ayan, say hi po sa Hello vlog. po. Hello! Hello sa iyong followers! Ayan. So, tapos na interview dito sa coffee shop. Nagwa-vlog din po kasi ako. So, isasama ko to. Ayan. So, sana mapanood nila yung interview. Ayan. Thank you po for the time. Thank you! Ingat ka sa remainder of your days sa Korea. Yes po. Bye-bye. So, that was the interview. Nag-last ng mga 20 minutes. Di ko alam kung ano yung mga pinagsasabi ko. Baka mali-mali yung sagot ko. So, this is on PTV4. Ayan. So, tinanong lang ako about yung sa nag-viral na video about traveling to Korea and about being a vlogger. Ayun. So, abangan yan, guys. So, yung kape ko, medyo lumamig na siya, guys. Medyo lumamig na. Malamig na nga, hindi medyo. So, ako lang yung tao dito kasi ang lamig na talaga bigla. Napakaginaw ng kamay ko. So, dito talaga sa Korea, ibabalik mo yung pinagkainan mo. Doon pa sa first floor, doon ka ibabalik. Sobrang ginaw. Okay, mamasyal pa tayo sa Hongdae. So, dito ulit yung Coffee Prince Cafe kanina. Kawawa na siya, tignan no. Ang dilim. Tignan niyo yung daan, sobrang pataas. Kat tayo. Sobrang tarik. Wow. Kapagod na umuwi dito everyday. Ano meron dito? Ang tahimik ah. So, doon tayo galing. Doon yung Coffee Prince and yung pinagtambayan kong cafe. Ito ulit yung CCA Hair Salon. Mahilig talaga sila sa mga coffee shop. Tingnan nyo itong isang coffee shop. Para siyang antique shop ng mga gamit. Pero coffee shop. Ang dami ding mga ganito sa mga gilid-gilid. Pag pumasok ka, mga artsy. Hindi ko alam kung ano to. Communication project. Office. Parang studio. Mga scarf. Meron ako nito mismo. Ito 16,000 won. Nabili ko yung akin 2019. Same na same. Uso pa din hanggang ngayon. Nice. Dala ko. Try kong isuot. Parang di masyadong madaming tao ngayon. And then, meron ditong Yakguk. Yakguk means pharmacy. And then, we see BTS. Endorsing Lemona. And then, ito nakakita ko. Na-curious ako. No scar na. It means no scar. No more scar. Si Hye yung nag-endorse. Inflammation. Okay. Yeah. How much is this? This one? Yeah. Small size is 14,000 won. 14,000. And the big size is 22,000 won. So, bumili ako ng malaki. 22,000. This is 14,000. You are YouTuber? Yes. Oh, really? In the Philippines. Oh, From the Philippines. Yeah. 대단하다. 감사합니다.
what's your channel name? Oh, channel name? Yeah. Wait, I give you. To- I always come to Korea. Oh, really? This is my favorite country. Really? Yes. Here. Philippine also. So go to YouTube, search this. Also okay. TikTok, Instagram. Yeah. IG is Insta. IG Insta. Oh, really? Yes. Christine Roses. Christine Roses. Yeah, on TikTok and Insta. This is YouTube. Okay. This is Facebook. I must search you. Thank you. Yeah. 감사합니다. Sana okay siya. Medyo mahal kasi. Yeah, there is no limit. So you just put take at morning, at night, or daytime. I recommend clean face. Clean is face. more because for absorption is more good. Okay. You're clean. Thank you. You're very pretty. 예뻐요. You too. 감사합니다. You're more pretty. Bye-bye. Good YouTuber. Thank you. Thank you. Oh, nabudol tayo ng 22,000. Pero curious talaga ako doon kasi nakakita ko siya na-endorse ni Hyeri. So, it's 22,000. Medyo 900 pesos. Pero yun kasi yung mga gusto kong bilhin this time dito. Hindi masyadong yung mga kung ano-ano. More on skincare. Yung mga makeup and skincare. Walk with me in Hongdae. Sorry guys, minsan pala maingay yung mic kasi tumatama dun sa jacket ko. Dito medyo madami yung tao. Dito yung malapit sa exit 9 ng Hongdae. Meron pala nung gusto ko. This is 149,000 won. This is 109,000 won. Ito, halos parehas lang. Parang 500 lang difference sa Philippines. Ito kasi talaga yung hinahanap ko. Meron pala. Ito siya. Alam mo, magaan siya sa paa. Kahit makapal yung takong niya. Yung heel, takong. Makapal yung swelas. Ang gaang. Lo, ang gaang pala na to. So, dito ko nakita yung platform na New Balance. And then, dito naman ABC Mart. Trinay ko naman tong 327. In fairness dito, pagkasuot ko, comfortable pala talaga. Sobrang gaan. Hindi ko lang gusto dito yung mismong style niya, yung sole. Hindi ko masyadong gusto. Pero sa iba kasi bagay talaga to. Comfortable. Bagay sa suot. Comfortable. Ayan. This is 169,000 won. Konti lang diferensya kumpara sa Philippines. Halos same lang. Yun lang ginawa ko dito sa Hongdae. Okay na sanang umuwi. Kaya lang nanghinayang ako sa time. So, naghanap ako ng night market. Gusto ko sana yung legit na palengke. So, mag-Dongdaemun na lang tayo. Pinaka-safe. Pupunta tayo ng Dongdaemun from Hongdae Station. Paglabas ng exit 9 sa Dongdaemun, ito yung makikita mo. Kaya ako kayo dinala dito sa Dongdaemun na gusto ko talagang hanapin yung mga night market ng pagkain, food trip. Ayoko naman sa Myeongdong kasi ang daming tao doon. So, ang nakikita ko dito, this is Pyeonghwa Clothing Market. Check out natin. Connected na pala to sa Cheonggyecheon Stream. Mahaba tong Cheonggyecheon, kaya sa harap ng Airbnb ko, meron umaabot pa din yan. Ganun siya kahaba. So, ito yung Pyeonghwa. First time ko na nakapunta dito. Dami mga medyas, hats, mga scarf na wool. Ang dami, grabe.
Sa mga K-drama, ganito yung nakita natin na suot ng mga halmoni. Tama ba pang halmoni ba to o ajumoni? Ang colorful, tapos may mga shimmer, may mga print na floral. So, ito, 15,000 won isa. Ito yung quality. Ganito naman sa mga abuji. Mga harabuji. Meron silang specific na damit na gusto mo. Sobrang daming sombrero. Ito naman mga belt. Nagtanong ako medyas, medyo mahal. 2,000 won isa. May nakita ako sa Hongdae kanina. Parang 4,000 won. 4 pieces. Or 3 pieces. Parang mura. Tapos sa Myeongdong nakita ko 1,500 isa. So, tingin pa tayo. Baka dun lang sa pwestong yun. Ang cute, parang bear. Naalala ko si Kai. Yung sa ganitong kulay. Sa chocolate brown. Beret, kung gusto mo mag-beret dito sa Korea, huwag ka na din bibili sa Pilipinas kasi magaganda dito. Makakapal pa. Iba-ibang color. Sobrang dami ng tinda, tapos yung iba ulit-ulit lang. Like, madami lang klase and then yun at yun din naman. So, tingin ko, yung mga bumibili dito, mga wholesale, tapos magre-resell sila, may mga benta sila. Kasi kung isa lang, I think pwede naman. Kaya lang kung mag-e-effort ka pa pumunta dito. I mean, kung like taga-Korea ka, tapos effort ka pa para sa isang peraso. Ito, cute. Para sa mga bata. Ay, ang cute ng hat. Gusto ko din maintindihan yung process ng fashion style ng mga Koreans. Kasi diba pag medyo bata-bata sila, aesthetic, plain, minimal. Tapos pag nagiging halmoni na, nagiging mga floral printed na. Ito yung mga socks na mga pang halmoni style. 4-piece, 10,000 won. Colorful, floral, textured. Pero pag bata sila, plain, aesthetic, minimal. So, dumiretso lang ako. And then, check out pa tayo dito sa kabila. So, para siyang alam mo yung 168? Yun, parang 168. And then, nga saradong pwesto. May mga sarado na ditong pwesto. Hindi ko alam kung pagkain ba to or mga damit pa din. Pero, hindi na ako pumasok sa loob kasi napansin ko, medyo yun nga, paulit-ulit lang and more on pang mga winter clothes. So, wala naman yung mga fashion dito. Kaya, hanap tayo ng makakainan. Nagtanong ako dun sa parang security. Sabi ko, 음식 시장 어디 있어요? 음식 시장, food market. Kasi nahanapin. Sabi niya, dito daw. Yan. Okay, let's go there. So, ito naman mismo yung Dongdaemun Shopping Complex. Time is 9 p.m. So, medyo konti lang yung tao ngayon. Alam mo maganda sa Korea, kahit ganito, na parang ang dilim, tas wala masyadong tao. Safe ka pa din. Okay, let's go. Na-share ko lang naman. Grabe, sobrang liit ng kotse. Ang liit niya talaga, oh. Ang cute. Ganito siya kaliit. So, ito yung katawan ko. Ayan siya. Ang cute naman yan. Pero, parang wala na din, oh. Sarado na. Mga bilihan ng food. Maaga pa naman, 9 o'clock pa lang. Dito, may mga tao dito. Sundan natin sila. Malalaman natin kung saan sila pupunta at saan sila galing. Dahil di ko talaga alam. Medyo madilim dito. Ito mukhang sikat. Ang dami mga picture na artista sa labas. So dito maliwaliwanag na banda doon. Kita nyo. Mga... And then dito mukhang samgyup. Samgyupsal. And then ito naman. Pila. Pila para sa samgyup. Mukhang sikat pa. Ito yung pinipilahan nila. Chicken restaurant. Jin Okwa Original Chicken. Ganap ako ng hindi masyadong mausok. Kasi itong jacket ko, gagamitin ko pa ulit. And then, yung buhok ko, hindi ako maliligo bukas. Ito parang ang cute.
Ganda sa loob. Tea Sanghua. Toast Sanghua Coffee. It's a coffee shop? Ang ganda. Walang tao. So, dito yung walang tao. Pero grabe ang daming ilaw. Tapos hindi sobrang mahal. Oh. May 6,000, 7,000. And then dito pa. Sobrang daming ilaw. Curious ako, ba't walang kumakain? Parang more on coffee, tea, dessert, mga set na ganito. Dito na lang ako kakain sa tapat ng coffee shop na mailaw. Di pala pwede guys, maamoy din. Parang 7-Eleven lang tayo kakain to nito. Dito tayo galing guys. Madaming ang option ng kainan pero right now sarado na. Last chance natin to. Tignan ko kung may amoy sa loob. Ito wala masyadong. Chinese yung sulat, di ko maintindihan. Tapos ang gusto niya orderin ko. Gusto niya orderin ko to. Eh parang ang laki-laki, 32,000 won. Nakita niyo ba yung kinakain dun sa kabilang table? Ayan. Ganyan kalaki. Orderin ko daw ako lang mag-isa. 32,000 won. So, di ako natuloy doon. Kasi ang laki nung serving. Isang buong soup. Tapos ako lang mag-isa kakain. So, nag-sorry na lang ako. Sabi ko, at sasangamnida no moment na yun. Sabi ko, hinuhulaan ko na lang yung Korean ko. Alam ko ano na siya. Wrong, maling-maling grammar na. Pero para lang somehow makausap ko sila. Ito. 집안 어르신들은 다 저희 먹고 오세요. Wala na. Ang kainan dito. Padilim na ulit dito, guys. Ay, sungit. Hindi ko na alam saan ako napupunta. Ayan na, madilim na dyan. Wala pala masyadong kainan dito pag ganito na. Dito lang. Ano bang market to? This is Jongno Shinjin Shijang. Jongno Shinjin Shijang. Ito palang pinuntahan natin is Jongno Shinjin Shijang. Shinjing Market. Tingnan nyo guys. Ako lang nandito. Pero kahit ganito, safe pa din. Sarap sana kung sa atin din ganito, no? Baka lalakad ka sa saan ba? Cubao. Nang 2:00 ng madaling araw, tapos mag-isa ka lang. Parang 168 Mall ng Korea. 같은 위치에 다시 대주세요. Medyo nasayang yung oras sa pagpunta dun sa Dongdaemun. Wala akong nabili, wala akong nakain. Dito na ako sa Haewa. Dito ako nung first day ko. Diyan ako tinulungan ng pag-akit ng luggage ng members ng With Us. So, explore tayo sa ibang exit. Yung tinuro ni Subin, meron nga namang elevator dito. Kaya lang nung time na yun talaga, pagod na pagod ako. Yung ganitong layo ng lakad, di ko na kaya talaga. Kaya pinilit ko na lang iakyat yung luggage. Medyo malayo pa din kasi to.
Ito pala yung outfit ko. Sobrang useful nito. Kala ko hindi ko magagamit kasi nung dumating ako, ang init. Yung makapal to, padded, tapos meron pa siyang fleece sa loob. So, yan pa. Malayo pa yung lakad para dun sa isang exit na may elevator. Ayun yung elevator sign pala. Malayo kasi talaga. Ayan, ito yung elevator and then ito yung exit. Dito pala may escalator din, no? If ever nag-elevator ka naman, dito yung exit. And then mas malayo nga lang talaga yung lakad. Kung naalala nyo, dito ako nag-stay for 2 days nung dumating ako. Mas gusto ko yung vibe dito. Kasi hindi siya kasing gulo dun sa pinagstayan ko ngayon sa may Jonggak Station. And then yung mga tao dito, mostly mga estudyante. And then madami ding mga ganito, like mga kainan, may mga store, may mga pharmacy. Doon kasi sa pinapagstayan ko ngayon, either bilihan ng ginto or inuman. Yun lang dalawa. Ito parang ang sarap dito. Ang ganda dito. Kung magsistay ako ulit, dito na lang ako sa may Hiewa. Napakalayo ng nilakad natin para mag-McDonald's sa Hyewadong. Pero sige, try natin. Nakakaalala ko wala nga palang chicken. Actually, chicken tsaka rice yung panikrave ko. Pero sige, tikman natin ang burger. McDonald's order. So, ito yung pwesto ko. And then, merong view ng kalsada. McDo in Korea. May charger din dito. So, ito yung order ko. Chicken nuggets meal, 6-piece. Yung size niya, okay naman. Parang same din sa atin. Yung fries, natuwa ako. Hindi siya upsize. Ganito talaga yung size na kasama. And then, yung drink, meron kang option kung gusto mo ng soft drinks or juices. Ito, peach smoothie. And then, yung sauce niya, natuwa ako kasi K-Jun. Favorite ko to. Diba yung BTS meal, isa to sa mga option ng sauces and then ketchup. So, 7,300 won total. Ito yung view. K-Jun sauce. Wow. Ang sarap. Namiss ko yung ganito lasa, maanghang-anghang. Sarap. Let's try yung peach plum smoothie. Yung straw nila, ganun din, tulad sa atin. Yung medyo, pag matagal, lumalambot. So, meron siyang lid. Pero yung baso niya, plastic. So, hindi mo siya pwedeng iuwi. Iiwan mo dito. Okay. Ang sarap nito, refreshing. Hindi siya maasim. Hindi din sobrang tamis. Sarap. Ito yung ketchup. Hirap buksan. Tumapon na. Alam mo, in fairness, yung fries nila, kung titignan mo, hindi siya sobrang oily, medyo dry. Tapos hindi din siya, wala yung asin. Di ba sa atin may mga asin-asin flakes na nakakapit? Ito, hindi siya sobrang alat. Tapos hindi din sobrang oily. Sarap. Actually, sa McDo sa atin, pwede ka naman mag-request ng fries without salt. Pwede yun. Gagawin mo lang sa counter, i-order mo, sabihin mo dun sa cashier, French fries, no salt. Pero waiting ka. Siguro mga 4 to 7 minutes yung waiting time kasi lulutuan ka ng separate. Pero kung gusto mo nga ng ganun, yung wala siyang salt crystals na nakakapit, yun pwede mong gawin. Tignan mo, kahit ilagay yung french fries sa tissue, walang naa-absorb kasi hindi masyadong oily. Kasi wala din siya yung mga buo-buong salt na nakakapit. Uwi na ako.
Kailangan ko maabutan yung last train. 11:30 PM na. Doon ako nagstay dati. So, the train pa ngayon.